Kami dapat ay makikipagbayanihan sa paani ng palay ng pinsan ng asawa ko. Kaso hindi na kami natuloy kaya umakyat na lamang kami doon sa bagong garden para ipagpatuloy namin yung aming pagtatanim. So ang mga bawat palayan ngayon dito ay busy sa pag-aani. No? Yung iba nagte-treasure, yung iba nagagapas. So dumiretso na lamang kami dito para makapagtanim kami ngayon ng meron kaming kaunting luya at sibuyas. So si Mister galing doon na naman sa taas para kumuha ng ilang aming mga kakailanganin. At para sa aming tanghalian ay lahat gulay, walang isda, walang karne o walang toyo o ano paman. Puro gulay ito. So itong pako, fresh pa talaga yan na kinuha ni Mr. doon sa baba. At meron ding pipino at mga natitirang kamatis doon sa aming tanim kasi unti-unti nang pinapasok ng uod. At meron ding ilang pirasong kamote. So bigay lamang ito. Masarap itong ilaga, no? Masarap ipari sa kape. Kaya alagain namin ito. Gagawa kami ng salad ngayon. So ito ay lagyan lamang namin ng mayonnaise. So ito dapat ay gagawin sana namin doon sa paani kaso hindi naman kami natuloy kaya kami na lamang kakain nito. So ito ay haluan lamang namin ng kamatis, kamote at ano pa ba, yun lang, tatlo lang na yun. At buti na lamang si Uncle ay bumaba para may katulong naman kaming kumain itong aming mga hinanda. At sila din ay mag-aakyat ng makina ng kuliklik doon sa taas. At kapag kasama namin si Uncle, meron akong kakwentuhan kahit na hindi ko lahat masabi yung gusto kong sabihin kasi hindi ko pa talaga ganun kakabisado yung salita dito. Pero kapag itong isa ang kanyang kakwentuhan, ewan ko ba si Uncle, di ba napapagod magkakwento sa isang to na kung minsan lamang, walang, minsan lang, mga tango-tango lang. Kaya pag kaming dalawa na hindi ko na tsinagang magkwento, magtanong, ay nako po, nakakabiging katahimikan. Subuti na lamang itong aming anak ay marunong nang magsalita, kaya kung minsan yun ang kakwentuhan ko. At naluto na itong kamote. So inantay-antay namin na yung aking biyanan ay umakyat dito sa taas kasi sabi namin dito sila magtanghalian kasi madami-dami naman tong aming ginawang hinandang pagkain. Hindi namin na ang dalawa maubos. Ayun pala, umakyat na naman sila doon sa isa pang palayan nila sa taas. Kaya buti na lamang talaga nandito si Uncle para kahit papaano may katulong kaming kumain. At itong kamote ang magdadagdag ng kaunting tamis. So hindi ko pa talaga nasubukan ang gumawa ng ganito. Pero napanood ko na ang pipino ay pwede rin siyang lagyan ng mayonnaise. Pero yung haluan ng kamote ay ito ay sariling ano ko lamang kung ano ba yung magiging lasa. At nung tinikman ko, masarap. Tama lamang na hinaluan ko siya ng kamote kasi meron siyang kaunting tamis.
At ang isa pa naming lulutuin ay yung pako naman. So haluan namin ito ng yung talong. Tapos pagkatapos niyan mapakuluan, so lagyan ng suka, asin, kamatis, sibuyas. At nakalimutan ko na lagyan din ng pipino. So yun nga, puro talaga kami gulay ngayon. At madami-dami din tong aming pagkain. So, sa kamote pa lamang, busog ka na. Pero yung pako sigurado ubos talaga yan. Pero yung salad malamang ibababa na lamang namin yan. Okay. At pagkatapos ng aming tanghalian, nag-prawn na rin kami nitong pakwan para hindi na sila masyadong humaba at mabilis silang mamunga kung mabiyayaan ng sunod-sunod na araw na uminit. At itong aming mais, yung iba sa kanila ay sinira na rin ng uod, no? Hindi sila tinabla ng pang-spray kasi wala kasi nagulan-ulan na kasi itong panahon. So kahit nga umaga pa lang o tanghali umuulan na. At nagpatuloy kami sa aming pagtanim. So itinanim namin yung aming dalang luya. Kaso kulang pa, no? So itong dalawang plat ay pagtaniman namin ng luya. Ang plat na aming nagawa ay umabot ng 20 at meron pang natitirang kaunti na pwede pang pagtaniman ng kamote. So marami-rami na yon. Marami-rami na kaming pwedeng itanim. At nag-iisip kami ng ano bang magandang gulay ang itanim. Kasi meron na kaming kalabasa, upo, talong. May hinagis na rin kami na buto ng pechay. Meron ding carrot. So, nag-iisip pa kami ng ibang gulay. At ito naman yung sibuyas na maliliit na hinarvest din namin sa aming tanim. So isang plat lang. Kaya padamihin namin. At ito naman ay pako. So nilagay pa ni Mr. Jan sa isang plat. So yan naman ay kalabasa. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin. Native Kalinga.